pagkabahala sa ilang mga statement na binitawan ng ating Naku, ayan na si Ortega, Vice bibiro na yan. Presidente. Any comments or reaction po on this one, sir? Thank you. Yung sa akin talaga, gusto ko tanungin kung okay lang ba siya eh. Nag-aalala po talaga ako eh. Pero the statements were not even, for me, hindi na siya political eh. Siya po ang nagmamalasakit kay Vice President Sara. Kaya nagtataka po ako, biglang bumaliktad na kung hindi sa'yo, Speaker Martin Romualdez, hindi ako naging Vice President. Meron pong statement ganyan nung Ito talaga mga buhaya na to, gusto lang ho nilang sagutin yung mga banat nitong si Vice President Sara Duterte. Kesyo meron pa silang turnover ceremony diyan sa mga dokumento sa Solicitor General. Pero ang bottom line ho ng kanilang press con na yan, itong mga crocodile na to, para lang ho sagutin yung mga banat nitong si Vice President Sara Duterte. Yun hong sigurado dito at yun hong aasahan natin dito sa mga medyang magtatanong dyan sa mga crocodile na yan. Pero bago ho yan mga kababayan, gusto ho muna natin pasalamatan yung ating mga kasama dito sa PH Update. Yung mga nagpakulay sa ating mga nagdaang video. Shoutout ho dito kay Ma'am YMA 8691. Mega love shoutout ho. Mabuhay ho kayo. Mega love shoutout. Shoutout din ho dito kay Mary Ann Simbra Cruz. Maraming salamat ho. Itong si Ma'am Mary Ann, ano ho ito? Suki ito eh. Mega love shoutout Ma'am Mary Ann Simbra Cruz. Shoutout din ho dito kay Bay Santua. Maraming salamat ho. Maraming salamat. Mega love shoutout. Shoutout din ho dito kay Texas Memory and More. Maraming salamat ho, Texas Memories and More. Mag-ingat ho kayo dyan sa Texas. Mega love shoutout. Shoutout din ho dito kay Arthur Versosa. Sir Arthur, maraming salamat ho sa $10. Mega love shoutout. Ano na rin si Sir Arthur. Shoutout din ho dito kay Noemi Kaskulan. Maraming salamat ho, Ma'am Noemi, sa $5. Mega love shoutout. Shoutout din ho dito kay Yaguchi Aika. Maraming salamat. Ingat po kayo dyan sa Japan, Ma'am Yaguchi. Mega love shoutout. Ayun na nga sa mga kababayan ho natin na bago lang sa PH Update. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gustong sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Kaya ho natin pinapakita yung mga nagpakulay, pagpapakita lang ho yun ng appreciation sa mga nag-extra effort sa pagsuporta sa atin. Pero isang like at isang subscribe, sapat na ho sa atin yan. Ayun na nga mga kababayan, bago ho natin talakayin yung turnover ceremony na yan, yung kalokohan ng mga aso ni Tamba. Ang dami ho nilang cheche-bureche, pero ang bottom line lang dito ay gusto lang ho nilang sagutin yung mga banat nitong si Vice President Sara Duterte. Bago ho natin umpisahan, i-remind ho muna natin itong mga congressman na to kung gaano kamahal ng sambayan ng Pilipino itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kung ano ang nagawa ng nagdaang administrasyon. Ito na ho mga kababayan. Ito yung mga bagay na talagang pilit na pinagtatakpan ng administrasyon at ayaw ho nila ng sambayan ng Pilipino ma-remind sa mga nagawa nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero nandito ho tayo para i-refresh ang memory ng marami sa ating mga kababayan kung ano yung mga natamasa natin nung nagdaang administrasyon. Pakinggan ho natin to, maikli to pero tagusto ika nga. Pakinggan ho natin to. Shoutout kay Sir Vincent shoutout. King. Ako. Duterte. Bakit po Duterte? Siyempre kahit paano naman, marami naman nagawa ang Duterte. Correct. Saka kahit paano nabawasan yung mga sa drugs. Kahit sa Tondo, ramdam naman namin yun. Taga-Tondo kayo. Oo, dati kasi patago sila kung magbenta. Ngayon, lantara na naman. Yun lang ho di ba? Yung ngayong mga panahon na to pagka usapin ng illegal na droga, kahit saan ho kayo magpunta, magkakaparehas ang sentimiento ng ating mga kababayan. Kahit sa comment section mag-comment ho kayo diyan. Doon sa mga lugar nyo ngayon. 'Di ba? Yung paglaganap ng illegal na droga talaga hong napakatindi na naman ngayong mga panahon na to. Talagang wala na hong takot. Wala na hong takot itong mga itong mga bangag na to kahit sa karsada talagang nag-aano ho sila, nagse-session ho sila. Ganito katindi itong administrasyon na to. Kaya para dito sa mga congressman na papanoorin ho natin mamaya, magsilbi yung paalala na ang nagdaang administrasyon, marami pa rin sa ating mga kababayan ang hindi nakakalimot doon sa mga accomplishment nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun lang ho yun mga kababayan. Wag nyo hong kalimutan at i-share nyo ho yung ating mga
video para makita ng ating mga kababayan at para ma-remind yung mga kababayan nating nabubudol ng mga Talyanista at Ensaymada ng administrasyon na to na kung saan pinapakita nila at talagang walang backup na ebidensya na kesyo gumaganda daw ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Sa bahagi ng video natin na to, pakinggan ho natin ang mga punto de vista nitong si Atty. Salvador Panelo. Kaugnay ho doon sa naging interview, naging press con nitong si Vice President Sara Duterte dyan sa mga media noong Biyernes. Ito ho mga kababayan. Rekta na ho tayo dito mga kababayan. Attorney Sal, yan ang mainit na pinag-uusapan over the weekend, itong mainit pahayag ni Vice President Sara Duterte. What can you say about her comments po? Kailangan hindi mo ko particular kung ano sa mga sinabi niya kasi marami siyang sinabi. So we have to specify exactly. One, Ano bang sa sinabi niya doon, yung sinabi niya about kay BBM na hindi niya kasalanan na hindi marunong maging presidente si BBM, Attorney Sal. And he also asked sorry sa KOJC. Iyon naman ang perception niya kasi alam mo, kanyang pananaw sa pamamahala ni PBBM, yan ay hindi lamang batay sa kanyang personal kasi kasama niya sa trabaho. So she will know how to rate the performance of yung ka-teammate niya. Kung hindi base rin yan sa mga naririnig niya, nakikita niya reaksyon ng taong bayan na hindi kontento sa performance ni Presidente Marcos Jr. So she's just expressing her own assessment of the President's performance. And walang makakapigil sa bawat mamamayan na magbigay ng assessment sa performance ng isang kasama sa gobyerno. And she also said, Attorney Sal, na she had a conversation with Senator Amy Marcos, sinabihan pa niya sa Senator Amy na kapag hindi pa kayo tumigil, pukayin daw niya yung tatay nila doon sa cemetery sa tapon daw sa Westfield. Ayan na naman ho tayo sa issue ng pukayan. Ang dami na ho nating tinanungan ng mga dilawan, mapahanggang sa ngayon, wala pa rin silang sagot kung sasama ba sila o hindi. You can see that also caused reaction sa mga mababatas. Some of them, sa mga sinabi ni Vice President Sara Duterte, quote ko lang ilan sa mga mababatas. Like First District Representative Jay Kung-hoon, sabi niya dito, for someone in such a high position to make violent and grotesque threats even in jest, shows a troubling level of instability. Sabi niya, he also added that it's deeply alarming. You cannot afford to have leaders so that their emotions spiral out of control in such a public and extreme manner. Sabi naman ni La Union First District Representative Paulo Ortega, and I quote, we urge the Office of the Vice President to consider seeking professional help for Vice President Duterte as this behavior is deeply concerning and could have serious consequences for our nation's leadership. Ortega underscored the gravity of Duterte's recent statement, emphasizing the need for responsible leadership amid such troubling behavior. Sabi niya, the Filipino people deserve leaders who are mentally and emotionally stable, especially during challenging times. And sabi din ni Tingog Party List, Jude Asidre, sabi niya, it's very disturbing to see the second highest official of the country resorting to petty threats, childish threats. Can she not make sense of the 125 million confidential funds that she must have enjoyed for spending it in 11 days? Grabe Ilan lang naman yan, yun. Attorney Sal, sa mga mababatas. What's your take? Grabe naman yung si itong si Asidre, talagang enjoyed in 11 days. Nakanantawa. Walang yaw talaga itong Jude Asidre na to. Sa bagay, pagkatapos ng administrasyon na to, yung Tingog Party List na yan, mabubulok na yan. No, wala naman wala naman talagang pakinabang ang ating mga kababayan yan diyan sa Tingog na yan eh. Kumbaga ngayon pa lang preparation ho yung Tingog na yan makinarya sa 2028 presidential election. Gagamitin ho yan ni Tamba yung mga satellite offices. Yan ang gagamitin nilang mga headquarters. Ngayon pa lang inahanda na ho nila yung makinarya nila sa 2028. Yun hong totoo doon. Kaya yung Tingog na yan, yun nung nakakatanggap na pera galing sa Tingog tapos makikita niyo pagmumukha ni Martin Romualdez. Di ho galing sa kanila yun. Galing ho yun sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Kay Senator Christopher Bongo, yung nakakatanggap diyan sa Malasakit Center, hindi rin ho pera ni Senator Christopher Bongo yun. Pero ang importante ho dito, hindi nag-e-epal at hindi yung tipong kinukuha niya yung credit na ang dating parang siya nagbibigay ng tulong. Yun siya nagbibigay ng pera, ika nga. Yun ang pinapalabas nitong mga crocodile na to, kaya mag-ingat ho kayo mga kababayan. Sa mga atake naman nila. Counter-attack nila kay Vice President Sara Duterte. Problema sa kanila, yung sabi nila kailangan stable emotionally, intellect. Palagay ko nakaharap sila sa salamin. Yung sinasabi nila, kayo yun. Alam niyo ba kung bakit? Yung niririakan niyo na huhukayin yung remains at itatapon sa West Philippine Sea.
ang mga problema ninyo, you're taking VP Sara literally. Hyperbole. Ang tawag doon, hyperbole o hyperbole. Isang exaggeration. Madalit sabi, tingnan mo ang kalakaran. Saan niya ba sinabi yun? Number one, sinabi yon sa isang group chat. Ibig sabihin, hindi yun for public consumption. Yung kwento niya sa press con, nire-relate niya lang yung nangyari sa isang private chat. Sinabi niya raw yun and address yun sa kapatid ng presidente. Pangalawa, yung mismong kapatid, hindi naman nag-react. Bakit? Ibig sabihin, hindi niya sineryoso yung pahayag na yun. Hindi niya binigyan ng importansya. Ang madalit sabi, bakit kayo nagre-react? Hindi nga nag-react yung kapatid yung pinapatungkulan. You cannot be more popish than the Pope. So, kaya kayo, huwag niyong titingnan literal ang mga sinasabi. Pareho din ang sinasabi niya na puputulan ng ulo. Tandaan niyo, nung mga tayo, di ba? Ikaw nga na, ko kung nangyari sa'yo. Basta kami, nung mga bata pa kami, pag kami nagiging pasaway, tinatakot tayo ng mga magulang. Okay? Huwag kayong labas sa gabi. Kung hindi, papakain ko kayo sa bumper, papakain ko kayo sa bubo. O para lang tumigil. Ang ibig lang sabihin nun, pag hindi ka tumigil sa kalokohan mo, papaluin kita. Kumbaga, ang sinasabi ni Ibray Sara, this is exactly what she means. Stop assaulting me. Because if you continue doing that, I will be fighting back. I will Akala ko, pagka hindi kayo tumigil, talagang huhukayin ko yan. Isasama ko lahat ng nag-volunteer. Sa tingin mo natin, ano din yun, na Attorney Sal, na yung wala kayong mga utang na loob. Reminder yon dito sa mga magkakapatid na Marcos, napakawawalang hiya nyo. engage you tit for tat. I will not sit idly and watch you destroying me. Hindi ako papayag. Yun lang ang ibig sabihin nun. Don't take her literally. Yun naman sa sabi, putulan ng ulo ito. Hindi ba? Tingnan nyo. Pag tayo nasa mga close natin mga kaibigan, at meron tayong kaibigan nagsalita na hindi napantigan-tigan natin, para sasabihin, ang sarap mong tirisin, ang sarap mong banata, ang sarap mong suntukin, ang sarap mong patayin Ganon lang mo yun. Nung Yun medyo extreme na yun, Attorney Sal, yung ang sarap mong gurgurin, ha? nakita niya, yung ginawa ni Presidente Marcos Jr., na napahiya naman yung bata. Di ba sabi niya, napahiya, Correct, nakita niya correct. yung humiliation. Nakita niya ngayon, ganito yung ang trato nito. Samantalang yung ama niya, di ba, yung ama niya, nagbigay ng relos doon sa isang graduate ng PMA. Binigay niya. Correct. Binigay niya. Hindi ko alam kung hiningi sa kanya. Basta nakita ko, tinanggal niya at ibinigay niya. Kaya nung makita niya yon, na nagre-react siya, alam mo, when you're reacting to someone na malapit sa'yo, o kaibigan mo, kilala mo, ibig sabihin, hindi ka na po pwedeng kaibigan sa kanya kasi hindi mo type yung ginawa niya. Kaya sinasabi niya, doon ko na-realize, nung nagre-react ako sa ginawa niya, na toxic na, makabandag na poisonous na yung relasyon namin, hindi na ako tatagal. Yun lang po yun ang ibig sabihin. Attorney Sal, are the lawmakers missing the point dun sa pahayag ni Vice President Sara Duterte dun sa pag-ukay dun sa tatay nila ng mga Marcoses dun sa libingan ng mga bayani? You said it is a hyperbole, no? A statement. Pero it is actually emphasizing a point na walang utang na loob sila. Because it was under the administration of VP Sara, yung dad niya, si President Rodrigo Duterte na kahit against all odds, for President Duterte. Pero talagang nag-decision siya na mailibing sa libingan ng bayani. Once and for all, si Marcos Sr. And then, after all na ginawa ng mga Duterte for the Marcoses, ginaganito sila under their administration. Tama pinupunto niya. Kumbaga, yung ginawa ni Presidente Marcos, inilibing niya ang kanilang. Pagkat, gaya ng paliwanag ni Presidente Duterte, yun ang tama. Correct. Hindi porket kaaway natin yan, hindi natin susunduin. Kagaya ng mga napanood yung video kahapon sa pagpapaliwanag ni Tatay Digong, tinupad lang yung batas, sinunod lang yung batas. Pero walang special treatment. Naging sundalo siya, oo, pwedeng ilibing. Naging presidente siya, oo, pwedeng ilibing. Pero yung political, maraming sinunog na political capital si Tatay Digong para lang magawa yung bagay na yun. Maraming kumontra, maging yung mga bumoto sa kanyang iba, hindi naging popular yung desisyon niya na yun dahil marami ho talagang galit dito kay Marcos Sr. Pero kahit na ganun ang nangyari, yung
batas pa rin ang pinairal ni Tatay Digong. At doon sa batas na yun, nagbinipisyo ho itong mga magkakapatid na Marcos na to. Kumbaga, nailagay nila talaga sa huling antungan yung kanilang ama. Pero base doon sa mga galaw nitong si VP Sara, hindi pa ho yun ang kanyang huling antungan sa tingin natin. Pupunta pa ho tayo sa West Philippine Sea. Ano ang itinatakda ng batas? Ang tinatakda ng batas, kung ikaw ay naging presidente o kung ikaw ay naging sundalo, ikaw ay may karapatan na ilibing dyan. So madalit sabi, kung yung Duterte na nga ang nagpalibing, bakit naman na sasabihin nyo, dinidiscredit? Wala sa lohika yun, wala sa sentido común. Kaya yung sinasabi mo, they're missing the point. Talagang they're missing the point. Kaya nga, kung kayo ay nagsasabi na magsasabi si Inday Sara, kayo magpa-examine. Kasi napakasimple lang naman ang ibig niya sabihin. Don't mess with me because I'll be messing with you also. Kung ano-ano na inilagay nyo. Meron pang isang may diferensya din sa utak yung isang analyst na mahilig na kinukuha ng mga iba-ibang istasyon. Yun magkakaparehas ho sila ng script. Yung mga ilinalabas nila sa mainstream media na mga statement nila kaugnay doon sa mga binitawan ni VP Sara, magkakaparehas ho sila. Sa totoo lang pati yung mga analyst, itong mga congressman, so far sa mga senador, si Risa Hontiveros pa lang wata ang nagbigay ng statement kaugnay dyan sa pagsasalita na yan ni Vice President Sara Duterte. Hindi na sinasabi niya, may diferensya daw talaga itong mga ito. Alam mo, ang problema sa kanila. Kahit na anong gawin niyo sa mga Duterte, masyadong malalim ang tinanim na ligasiya ng mga kabutihan, ng mga pag-unlad dito sa ating bansa na napamahal na sila sa masang Pilipino. Hindi nyo masisira yan kahit anong gawin nyo. Tandaan nyo, sa 2028, maghanda kayo. Yun na nga mga kababayan, hindi ho talaga. Yung legasiya ni dati Pangulo Rodrigo Duterte, yung mga nagawa niya, yung mga infrastruktura na pinipilit ho nilang tabunan ng kung ano-anong issue, yung laban sa illegal na droga, yung safety, yung seguridad ng ating mga kababayan nung panahon ni Tatay Digong. Pinipilit ho nilang tabunan niya ng kung ano-anong issue. Merong POGO, merong Confi Fund. Mantakan nyo, 2023 pa ho yung Confi Fund na yan. Yung kanilang hari na dyan sa House of Representative na di ho natin malaman kung may saltik o kung hindi ho talaga tinigilan itong si VP Sara. Kaya pagka itong mga tao na to, binalikan na ho sila ng tadhana. Tandaan niyo ho itong mga kababayan. Yun ho ang kumbaga yun yung pinakamatindi. Ika nga talagang wala hong tulugan yun sa totoo lang. Talagang pagka itong itong pasimuno sa lahat ng kabalintunan na to, babalikan na siya ng pagkakataon, babalikan na siya ng tadhana. Asahan niyo ho mga kababayan, isa ho tayo sa talagang bibira dyan sa mama na yan o dyan sa palaka na yan. Sapagkat there is a time for reckoning. At yung taong bayan, hindi yan papayag sa ginagawa ninyo. Tatapusin nila ang inyong mga kapulastugan, mga kawalangian, ang inyong paglabag sa karapatan at pagsira sa reputasyon ng minamahal nilang naging Pangulo at ngayon naman ang minamahal nilang pangalawang Pangulo ng bansa. Guys, sabi mo kasi 2028, Day of Reckoning. Sabi ng mga netizen, tagal naman ang Day of Reckoning, 2028 pa. They want a reckoning now, the Attorney Sal. But anyway, Attorney Sal. Mga excited. Yes, Attorney. Hindi totoo yan na matagal Ako nga, nagulat ako 3 years na pala sa PBS. Para tayo. 3 years na pala. Kaya ko yung 2028, ilang tulog lang yan. Nandiyan na yan. And Attorney Sal, isa din sa dahilan bakit nag-counter-attack yung itong mga mababatas kay Inday Sara because may isa din sinabi si Inday Sara. Sabi niya, hindi nakalusot sa kanya si House Speaker Martin Romualdez. Sabi kasi ni VP Sara, isang kahihiyan si Romualdez sa bansa dahil daw sa ginawa nito sa abroad, sa labas ng bansa, na may tumanggap daw ng suhol. Hindi naman nagbigay ng iba pang detalye si VP Sara patungkol dyan, Attorney. Sana, tungkol doon ang kinoment ng mga mababatas. Hindi kung ano sinasabi nila na unstable daw si VP Sara, magpa-check up. Yan yung sagot nila, Attorney Sal. Alam mo, yun hindi ko alam yun Kung, I don't know, alam mo ba yung story nga na tumanggap siya ng suhol? Hindi ko alam yan I have not read about it. I have not heard about it. Ngayon ko lang narinig yan. Ang naririnig ko noon, parang nag-donate ng malaking pera sa isang eskwela para makapasok yung mga either pamangkin o... Naging skandalo din ho yan. Naging issue din ho yan kay Martin Romualdez kasi napakaraming university sa ating bansa na nangangailangan, napakaraming nagugutom. Nag-donate ho siya ng napakalaking halaga doon sa universidad na yun sa Estados Unidos para lang makapasok yung kanyang mga kapamilya. Ito ay bago sa akin. Kaya hindi ako makakomment.
Kay Ma'am And Sas, samantala, Attorney Sal, panoorin niyo. dapat bang mabuwag na ang lahat ng private armed groups bago ang 2025 midterm elections? Ito ay ayon sa Commission. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, puntahan na ho natin yung mga aso ni Tambaluslos. Pakinggan ho natin kung ano yung kanilang mga punto de vista kaugnay doon sa naging panayam kay Vice President Sara Duterte ng mga media kahapon nung Biyernes. Meron pa ho silang nalalaman photo ops na ganyan. Napakarami pa nilang cheche-bureche na turnover of documents to Office of Solicitor General. Ang pakay lang talaga dyan, sasagot kay VP Sara, anak ng toko. Wala naman yan sa schedule nyo eh. O yun. Please Yan allow na, me to tanungan portion na acknowledge tayo, the presence game. of Congressman Rog Anak ng toko. Gutierrez, Punta na ho tayo dun sa Congressman pagsagot nila dito kay Paolo Vice President Ortega, Sara Duterte. my Game. co-chair in the Quadcom. Eto, pakinggan na ho natin yung pagsagot nitong mga crocodile. Medyo mag-iinit ho kayo dito sa video na to. Pero okay lang ho yan mga kababayan. Okay lang ho yan. Kailangan ho talaga nating mag-init paminsan-minsan. Ito, pakinggan natin. Una ho itong si Congressman Ortega. Ano na lang ho, konting pagtitimpi at talagang wag niyong ibabato yung mga cellphone o kung ano mang ginagamit nyo para panoorin tong ating video. Hindi nyo na ho mapapanood yung mga video natin pagka nasira. Game. Tawa-tawa tong si Kwentong Barbero. Good morning po, good Congressman. Earl po from IBC 13. Sir, on another topic, sa press con po ni Vice President Sara Duterte and over the weekend, ilan po sa mga House leaders natin na nagpahayag ng kanilang pagkabahala sa ilang mga statement na binitawan ng ating Naku, yan na si Ortega, Vice bibira na yan. Presidente. Any comments or reaction po on this one, sir? Thank you. Kay Congressman Ortega binigay yung ano na yan yung trabaho na yan. Basta kayong mga young goons, kayo ang sasagot kay VP Sara. Kami doon kami sa kay Tatay Digong. Kaya nga, yung mga matatandang yan kay Tatay Digong, yung mga bata kay VP Sara. Game. Ortega muna, Ortega. Yung sa akin talaga, gusto ko tanungin kung okay lang ba siya eh. Nag-aalala po talaga ako eh. Pero the statements were not even, for me, hindi na siya political eh. Parang it's a question of kultura. Nasa kultura ba nating mga Pilipino yung mga ganyan na statements? Ganyan ba tayo pinalaki? Ganyan ba kapaligiran natin? So, Wala, mababaw na naman mga argumento mo, palibhasa na yung utak mo napunta lahat sa balbas, anak ng toka. Wala na ho yung sinabi mo sa interview mo sa media, inulit mo na naman. Wala ho talagang laman eh. Nanalo ka lang siguro kasi Ortega ka, yun. nanlilisik. Parang galit na galit sa mundo. So, yun lang. Kaya talagang kinestyon ko po eh. Kung talagang okay ba siya. So, yun. Grabe tuwang-tuwa. Yun naman kasama niya na nasama sa drug watch list ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Di umano nasama tong mama na to. Kita nyo naman. Tapos pa lang ng pagmumuka, ngiti pa lang. Naku ho, baka kung di congressman niya, sobrang dry na dry niyan. Congressman Rog. Ay, ano kayo? Takot. Huwag ka matakot, sir. Magbigay ka ng iyong saloobin sa sinabi ni VP Sara. Kasi alam mo, mapuputakti kayo sa social media. O yan, ito. Malakas ang loob. Si Congressman Ortega, I think it's a cultural issue, especially yung... Hindi culture, masyado kasi kayong mga literal. Yan ho bang epekto, side effect ho ba yan ng sobrang daming nakukuhang perks dyan sa House of Representatives? Lahat na lang na naririnig nyo, liniliteral nyo. Yun lamang ay pagpapakita na mga walang hiya kayo. Ito ang ginawa ng aking ama talagang pinagbigyan niya. Ang daming nagdaang administrasyon, di nila napalibing yan. Ama ko nakapagpalibing, huhukayin ko yan, mga walang ya kayo. Mga wala kayong utang na loob. Ganun lang ibig sabihin ni Bibi Sara. Pero alam nga naman, uhukayin niya. Ang bantot na nun. Anak ng toka. Liliteralin nyo talaga na kukunin ni Bibi Sara, bubuhatin, itatapon sa West Philippine Sea. Mga bangag ba kayo? especially yung bangkay. And I think most of the people have already complained po, no? I think it doesn't really involve any comment on our part as congressmen, and we leave it siguro to the people to decide on how they would see that as qualities of a leader. Yun po. We'd like to acknowledge also the arrival of Congressman Jay Kung Hun. Good morning, Congressman Jay. And you can also direct your questions to him. Sir, follow up. Go ahead.
Following up with that lang po, some of the Young Guns leaders requested psychological evaluation for the Vice President, sir. Would this be firm or may re-recommend daw po ba tayo na Ano ka nang to? Ito talaga mga media na to, mga siraulo. Mga walang yaw talaga itong mga media na to. Sa totoo lang ha, yung mga tanong ng media dyan, ano hong ibinigay sa kanila. Kumbaga bago pa dumating yung mga ano na yan, yung mga congressman na yan, yung mga tanong nandyan na ho, nasa harap na ng mga media na to, tatanong na lang nila. Ganyan ho nilang babuyan si Vice President Sara Duterte. Ano na to? Suggestion lang naman yun. Hindi naman, una-una, hindi rin naman ako pwedeng magrekomenda at wala rin akong kilala. Kasi parang, so far, parang okay pa naman ako. Pero Grabe. the people, Grabe yung pambababoy ho kay Vice President Sara Duterte ang ginagawa nitong mga walang yang to. Grabe yung pambababoy. Ikaw, Congressman Ortega, may panahon ka rin. Yang political career mo, akala mo siguro, ngayon siguro sa loob ng 3 taon, nari-ariang kayo dyan. O kung yung iba dyan, sa bagay, patapos ng termino ng mga yan. Kaya ang lalakas loob nila mag-coops dahil aalis na sila dyan sa House of Representatives. Anak ng tawa. people have seen the interview. So parang may something. Ewan ko. May something. Oo. Ang may something lang, Brad, yung balbas mo. Punong-puno ng galit. Saka parang parang yung Sino ba namang ang hindi magagalit? Binababoy niyo siya. Si Rao, may tama ka ba, sir? Ikaw dapat ang magpa-psychological examination. Kasi yung utak mo, mula dito, nagpunta lahat sa balbas mo. Anak na, sarap sa bunutan ng ano na yan eh. Anak ng tokwa. Yung utak niya, nagpunta lahat sa kanyang balbas, sa kanyang mga bigote. Naku, nauuna pa tayo sa mga manonood natin. Ano ang masasabi niyo dito kay Congressman Ortega? Comment na ho kayo dyan sa... mga lumabas sa ating mga pahayagan para talagang parang hindi ko alam kung may meltdown o may problema na nangyayari right before our eyes during the press con. Right before. Pagbigyan na ho natin. Oh? Yung kasi yun ang lalabas sa news juicy So, dito naman sa Quadcom, from the start, we've been evidence-based, kung ano po ang mga lumalabas sa aming... Evidence-based! Evidence-based! Di nyo nga tinatanggap yung mga ebidensya. Napakasisinungaling. Pagka nagsalita ang COA na itong ebidensya, hindi akma sa naratibo. Ayun, Madam COA, sa tingin nyo ho ba tama to? Hindi ho, yun ang nasa joint circular namin, sinunod lang namin. Tanungin kita, tama to? Sinunod nga lang ho namin yung sa joint circular. Hindi ho kami para dito magsabi tama o mali. Palitan nyo ho yung joint circular para wala tayong problema. Pinapasabi nyo sa mga resource person yung mga bagay na yun lang ang angkop sa inyong mga sa inyong naratibo. Yun ang problema sa inyo, mga sir. Legislative inquiry, very clear po yun na yun po ang lumalabas at napapalabas po sa social media. Bulahan na naman to. Again, baka it's another diversionary tactic. Sir, sabi ni Attorney Sal Panelo kanina sa interview. Ano ang tawag doon? Yung diversionary tactics na naman to. Ang matindi dito, pinag-usapan natin kay Attorney Panelo, ngayon sasagutin na rin nila dito sa video na to. Ano to? Iba ka! Ni BP Sara yon, parang sa group chat lang daw yon. Doon sa sinabi na huhukayin yung paghukay. Hindi, magaling talaga siya sa ganun. Yung kasi siya yung official interpreter dati, nung dating Pangulo. So malamang ginagawa na rin niya dito ngayon. Sir, you mentioned parang punong-puno ng galit. Pwede bang? Yes. Ayun. Sorry. Yung kita nyo, yung sagot, merong kasunod nung, wala ho silang yung random na yung tipong, hindi. Yung tanong na yan ni Congressman Ortega, na yan, kumbaga, yung sagot niya, nakalatag na rin yung susunod na tanong dun sa sagot niya na yun. Ganyan ang katindi ang mga yan. Punong-puno ng galit talaga. Yes. Why do you think po? Bakit po sa tingin ninyo ganun yung nangyari kay, and you even mentioned Kong Ortega na parang may meltdown or may problema na nangyari. Why do you think po na nagkaganon? Well, siguro sa nangyayari sa ating Vice President, nagkakaroon siya ng, I think she's being overwhelmed by anger and hate. Pag ang isang tao ay sobrang-sobrang ang galit, nawawala siya sa sense of decency sa aking paningin.
Sa iyong sometimes, paningin. Yung how you manage yung hate sa iyong katawan at saka yung nasasakit. Hello, sir. Isa ka rin sa mga matandang walang pinagkatandaan. Akit tayo dito, sa sambayan ng Pilipino nga, galit na galit sa inyo eh. Ito pa bang si BP Sara, yung mga pambababoy na ginagawa nyo dyan sa House of Representatives, doon pa ba siya hindi magagalit? Anak ng tawa naman siya. Wala naman nung ganyanan. Kahit sa mga ginagawa niyong pambababoy, meron ng diferensya sa pag-iisip pagka yung isang tao hindi nagalit sa mga pinaggagawa niyo dyan sa Quadcom, dyan sa House of Representatives. Mga meron mo ba kayong dinadala? Ka, it's also a test of your character. Test. Di ba? How you manage these things, it's Di a ba? test of your character. Di ba? So in the case of the Vice President, Parang ang sarap gayahin ng ano nito. Di ba? lumalabas po yung flaw sa kanyang karakter. Kasi natatalo ng kanyang galit. Yun po yung akin. Gusto nyong gawin, gusto nyong sabihin, kahit na anong pambababoy ang gawin nyo dyan sa Quadcom, dyan sa Committee on Good Government, tatawanan lang ni VP Sara, kakargahin niya lang na, okay, hindi ako galit sa inyo, okay lang yan, pagpatuloy nyo yung mga kabalintunaan nyo na yan. Ganon ang gusto nyo. May tama pala kayo eh, may tama ho tong mga tao na to. May tama sila, tama. May tama kayo. Anong gusto niyo, may tama o may mali? O may tama na lang kayo? Sir, hello po. Parang ang hugot po ni VP Sara. Ngayon, naniniwala na ho kayo na itong emergency press con na to, ramdam ho nila na may bigat yung mga binitawan ni VP Sara. Kaya kailangan ho nilang sumagot. Meron pa kayong nalalaman turnover of documents of the official of the office of Solicitor General. Nakmantoka mo. Mga luko-luko ba kayo? Papunta pa lang kayo, amoy na namin ang mga galaw nyo. Yung ginagawang pagkalkal doon sa kanyang confidential fund, yung paggamit ng pondo ng kanyang office ng Kamara. So ang House of Representatives po ba kayo, magbabago ba kayo or mag-a-adjust ba kayo? Maghihinay-hinay ba kayo sa pag-iimbestiga sa kanyang paggamit ng mga pondo? Meron ka bang, madam naman, yung mga tanong nyo, pwedeng pakiayusin nyo ho. Sa tingin nyo ho ba, yung mga congressman na yan, dyan sa dating nila na yan, maghihinay-hinay sila. Bakbakan na ho to, hanggang 2028 na ho to. Walang hinay-hinay dito. Talagang balag-bagan hong mangyayari dito. Sa ganang amin, the performance of one's duty should be the primordial consideration. Trabaho po namin yun eh. And therefore, trabaho nyong manira, gano'n? Let up to show what really happened insofar as the confidential funds of the Office of the Vice President and the Department of Education when she was still the Secretary. Kasi pag magbibigay po kami ng leeway, hindi po na yata in accordance with our mandate. Ganun po ang paningin namin. Walang liway-liway. Bababoy nyo dyan, kadiri kayo. Sir, Before that, we'd like to acknowledge the presence also of our Senior Deputy Speaker, Dong Gonzales. Good morning. Ayun na si Dong. Okay, continue. Sir, yung dito sa nakita nyo na, sabi nyo nga may meltdown, kakaiba, yung galit, ganito, ganyan. May nakikita ba kayo na parang signs ng psychological incapacity dun sa nangyari kay Vice President dun sa press con niya? Ang script po talaga, pati ng ang mainstream media, ngayon pinapalabas na nila na may saltek itong si Vic. Tindi niyan, mga brad. I would not be in a proper position to determine that. Siguro, it would be recommended that she should see a psychologist or psychiatrist. Kasi sila po ang expert dito eh. Hindi po kami. Si Raul. Sir, sorry, good morning po. Hindi lang po si Pangulong Marcos and former President Apo Marcos Para ho silang mga may saltik. yung kumbaga tinira ni VP Sara. Meron din po kasi siyang binanggit laban din po kay Speaker Romualdez na sinabi niyang embarrassment daw po ang ating House Speaker. As House leaders, ano pong masasabi po ninyo dun sa pahayag po na yun? That's her opinion. It's not the opinion of 120 million Filipinos. Di po ba?
and she is entitled to her opinion. Sir, follow-up lang. Kasi yung embarrassment po is stemming from doon sa sinabi ni VP Sara na tumanggap daw po ng suhol si Speaker Romualdez. Do you know anything about this? Or what can you say about this? Walang alam yan. Walang alam yan. Saan yun? She did not expound Oo. or elaborate po yung... Walang alam yung mga yan. Kasi dapat nga itong banat ni Bibi Sara na to, kasuhan nyo si Bibi Sara kasi parang paninira ata kay ano yun eh. Dapat pag-usapan natin yun, yung di umanong pagtanggap ng suhol, yung heavy luggage issue sa Okada, Manila. Yun ang pag-usapan natin. Pero wala akong alam yung mga yan. Tingnan mo, nag-ibang tabas ng pagmumukha nitong mga walang yang to. Yung tungkol doon, sa susunod daw niyang press con. Pero, So we will not be commenting on that. Kasi hindi naman namin alam kung ano suhol yan. Hindi nila alam. Wala silang alam. Then we'll answer the issue about it. And second siguro, I'd just like to add no, just like what we have done with the Office of the Vice President, giving due courtesy to that office. Due courtesy? Ang solicitor ng Loko Vice ka, President. Papadwano. Anong due courtesy binigay nyo sa kanya? Due courtesy? Anong due courtesy? Wala kayong binigay na due courtesy kay VP Sara, kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sa mga Duterte, ni katiting na due courtesy wala kayong binigay. Puro kababuyan ang binigay nyo sa kanila. The Vice President should also give due courtesy to the Office of the President and of course to the late Ferdinand Marcos Sr. Yun lang po. Wala kayo. Kasi well in fact, for the record, napakaganda na pong binigay naming courtesy sa kanya nung she was invited during the Good Government Committee hearing. Well, in fact, he was allowed to speak while not taking her oath. So, yun lang po, unsolicited advice. Just give due courtesy to the office. Ng of the office? President. Due courtesy. Linaw ko siya eh. May tama ka ba, sir? O may mali ka? 3 taon binibigyan niya ng due courtesy. Kahit binababoy siya, di siya pinagtatanggol. Binibigyan siya ng due courtesy. Binibigyan niya ng due courtesy itong si Marcos Jr. Ngayon, talagang all out na yung pag-atake sa kanya at hindi nagsasalita. Yung presidente na kung saan talagang tinulungan niya noong nagdaang eleksyon. Pinalibing ang kanyang ama ng kanyang nitong si Tatay Digong. Anong due courtesy pinagsasabi mo, sir? Saan ang gagaling yung due courtesy mo na yan? Congressman Gonzales po, no? Well, regarding dun sa suhol, di po namin alam yun. Diba? Wala kayong alam. Ang pagkaalam ko po, from the day of the campaign, ang kasama po ni Vice President Sara ay si Speaker Martin Romualdez. Alam niyo po, sa totoo lang, pag nag-uusap kami ni Speaker, kasi po may survey na lumabas na mababasa sa Pampanga during those times, ang pinakiusap ni Speaker Romualdez sa amin na kung pwede tulungan si Vice President Sara sa Pampanga. Kasi nga, may kandidatong Kapampangan doon, si Kiko Pangilinan. At mataas si Kiko Pangilinan kasi Kapampangan. So, win-work out po namin yun. At from day one up to the proclamation, Unity pa nun kasama po si Speaker Martin Romualdez. Hindi pa bumulong ang kung sino man ang wala pang bumulong kay Martin Romualdez noong mga panahon na yun. 3 years ago na ho yun, tapos na yun. Huwag nyo nang ibida sa amin yan. Parang merong nahuhulog sa mata mo, sir, sign of aging ho ba yan o may tama yung mga bato nyo? Tatanong lang ano ho yun, 3 years ago, tapos na ho yun. Lahat ng nangyari doon noong mga panahon na yun, di na relevant na yung mga panahon na to. Mga kababuyan lang ho yun, mga kasinungalingan lang yun, di ba? Mantakan nyo yun, mga kababayan, no? Paano nyo i-remind itong si VP Sara na pinapakiusap dito kay Dong Gonzales na mababa ang kanyang nakukuhang punto sa Pampanga? Ano pa sila noon? Kumbaga, dikit pa, walang problema, okay pa yun. Pero yung pabor na ibinigay kay Marcos Jr. sa Visayas at Mindanao, di na namin babanggitin yun. Naman to ko, isang ano lang yan, isang probinsya, pinagmamalaki nyo, ang bit ng Duterte, Visayas at Mindanao. Anong klaseng kalokohan yan? Di ba? At saka wala pang bumulong na demonyo o kung sino mang bumulong kay Tambalusos na maging ambisyoso na ikaw ang papalit sa kapinsan mo. Ikaw ang papalit sa kanya, kailangan mong durugin yang si Sara Duterte. Ang kwento, lahat po, siya po ang nagmamalasakit kay
kay Vice President Sara. Yun. Kaya Oh, nagtataka- ganda ng ano, ganda ng parang gusto ko yung ano ngayon, yung ang tawag dito, yung strategy nila na ngayon. Papalabasin nila na kawawa naman tong si speaker. Di nga nagsasalita, binibira pa siya ni Sara. Ganyan oh, mga PR nyo, bulok. na kung hindi sa'yo, Speaker Martin Romualdez, hindi ako naging Vice President. Meron Ah! pong statement ganyan nung Kung hindi ilabas mo yung statement. Kung hindi dahil kay Martin Romualdez, di magiging Vice President si VP Sara? Oh my goodness, ibang klase ka, Dong. Palakpakan natin si Dong. Kaya nagkukupsu yan, tapos na termino niyan. Di na ho tatakbo sa Congress yan. Yung anak na ho niya tatakbo. Ang kalaban ho, yung anak ni Tumang sa Pampanga, 3rd District. Kaya nagkukups siyang tanda mo lang pinagkatandaan na yan dahil wala na ho siyang pakialam. Tapos na ako, pero relax lang ho kayo. Akala nyo, tapos na kayo, hindi pa ho kayo tapos. Kagaya ng ginagawa niyong pambababoy kay BP Sara, darating yung panahon na kayo naman ang sisingilin ng tadhana. Hindi man sa politika, sa kalusugan, sa pamilya, wala na ho tayo doon. Pero yung ginagawa nyo na yan, may balik at may balik sa inyo yan. Kaya sana po, hindi po natin alam kung ano ang nasa isip. Ni Hirap na hirap mag-isip Vice itong si President Sara. At yun man lang sabihin Napunta ata sa lahat na ng ano yung hukayin ano mo niya. yung tatay at itatapon Oh. mo sa West Philippine Sea. Ako po isang nasaktan bilang anak. Kung ako po si Senator Amy Naging diktador ba tatay mo? Pinalibing ba ni PRRD tatay mo? Talaga bang isinulong ni Tatay Digong ang paglilibing sa ama mo? Marami bang kumontra sa paglilibing ng ama mo? Kung yung ama mo pinag-uusapan, wag mong isingit dito. Hindi kasama yung ama mo. Yung ama mo, wala kaming pakialam sa ama mo. Ama lang ni Marcos Jr. kasi yun ang pinalibing ni Tatay Digong. Kasi siya talaga yun, walang iba. Kaya wag mong ibida yung ama mo at wala kaming pakialam sa feelings mo. Hindi ka naman presidente. Ba't ibinibida mo yung feelings mo? Marcos, sinabi sa tatay ko yun, palagay ko. Hindi na po kami pwedeng magkita at mag-usap sa panahon na yun. Sasabihin ko, ibang klase na to, ibang usapan na to. So sana po walang ganyang usapan. At yung ganyang naririnig kong mga salita, pag umiinom sa kanto, sa barangay, paglasing na, biruan lang yun, di ba? Pero walang ganyang, parang wala pong ganyan. Medyo, ako po, honestly nasaktan ka? after yung press conference niya, meron po, nasa palasyo po ako, birthday po ni E.S. Bersamin. Pero gusto kong sabihin sa presidente, pero hindi ko po nasabi. Kasi baka ayaw po niyang marinig yun. Pero deep inside in my heart, ako po talaga nasaktan doon sa sinabi niya. Because I'm... Nakananto ko. Matindi kayo. Ganyan. Ganyan kayo magpakaaso eh. hindi na kayo binibira. Pero kayo pa nasasaktan. Ganyan ho kayo katindi magpasibsib dito sa administrasyon na to. Naniniwala na ho kayo na ang pakay ng press con na yan, talagang hindi ho dun sa dokumento. Kalukuhan yun. Dokumento lang, ipapasa mo, papapress con ka pa. Kalukuhan. Yan ho talaga, yung kung ilang oras man ang itatagal nito, kung aabot man 3 araw to, mag-iikot-ikot lang ho yan kay Vice President Sara Duterte. I'm also, anak po ako eh. Hindi na po ako makakakita ng tatay. Isa lang po ang tatay ko. Tapos sasabihin po sa tatay ko yun, uhukayin niya at itatapon niya. Irrelevant ang feelings mo. Kasi hindi naging diktador ang ama mo. Hindi kumukontra mga dilawan noon para ipalibing yung ama mo kung saan mang ilinibing. Wala kaming pakialam, huwag mong isingit dito. Hindi ko parehas. Kahit anong gawin nyo. Kahit nasabihin nyo masaktan pa kayo, wala kaming pakialam. Wala kaming pakialam, hindi naman naging presidente ama mo hindi naman tinulungan ni Tatay Digong na ipalibing yung ama mo. Yung feelings mo, hindi natin pwedeng ikumpara sa feelings sa mga Marcos. Kasi naging diktador ang ama niya. Tapos ang nagpalibing si Tatay Digong, maraming kumukontra. Anak ng toka, Dong Gonzales naman. Ay, nako. Napakasakit po noon. So bilang isang Kristiyano, bilang isang batang pinalaki sa maayos, palagay ko foul po yun. Salamat. Foul, okay. Foul na akong foul. Ayun na nga mga kababayan. Abangan nyo yung susunod na video natin. Pag-arangkada pa lang ng video natin, ito kagad babanatin natin. Tuloy ho natin to sa susunod na video. Medyo maba na ho itong video natin na to. Medyo napasarap ho ang ating kwentuhan. Maraming salamat sa mga nag-like, nag-share, nag-comment, nag-super chat. Hindi pa ho kayo mababate sa susunod na video na lang ho yun. Mag-ingat ho kayong lahat. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Saludo. Mahalin natin ang Pilipinas.